Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video mga ka-DIY, welcome tayo sa taong 2024. Ayan, meron na tayong panibagong repair na naman. Pinsonic mga ka-DIY, ang problema din ito mga ka-DIY ay nagpa-black screen or backlight. Okay ng backlight, kaso nga lang walang picture. Yan, common ito sakit ng Pinsonic mga ka-DIY. Ano? Ang Pinsonic ay gumagamit ng Samsung na panel. Yan, single cop na natawag natin. Yan. Yung nakaraang araw mga ka-DIY, sobrang busy tayo kasi nga maliban sa labas na service natin, yan o, meron pa tayo dyan nakapilaw. Yan o. Yan mga ka-DIY ay tapos na. Bali meron tayo yung dalawang 55 inches na natapos natin. Tapos meron pa tayong 43 na di-deliver na lang natin yan. Tapos sinabay ko na kanina itong mini rep. Yan, deliver na lang natin to. Tapos meron pa dito mga ka-DIY itong Pinsonic. Dalawa rin ito. Yan, bali yung isa pinadala ko na. Parehas lang naman kasi sila nasira. Okay mga ka-DIY, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat para sa taong 2024. Sana maganda yung pagpasok natin ngayong bagong taon ng 2024. Okay, palagay natin mga ka-DIY dito. Lagyan natin, kasalukuyang nire-repair pa kasi itong aking shop, kaya hindi pa gaanong maganda tingnan. Ayan, open lang ito. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, power on natin dito. Okay. Power on natin. Ayan, meron tayong power dito. Kulay red, indicator. Power on na lang natin. Yun, power na. May backlight, walang picture. Minsan lumalabas na yung picture tapos ang pangit daw. Ngayon, wala na talaga. Yan o. Yan, napapansin nyo? Buhay ang backlight pero wala siyang picture. Basic na basic ito mga ka-DIY sa Pinsonic ay gumagamit ng single cop ng Samsung na panel. Yan, ilaw lang pero walang picture. Yan ang gagawin natin ngayon mga ka-DIY. Tuturo ko sa inyo step by step sa pinaka-basic na paraan. Tara, simulan natin. Tara, kalasin. So ayan mga ka-DIY, nakadapa na yan. Ito mga ka-DIY, Pinsonic. Then 32 inches LED television, model number. Ito 3257. Yan yung kanyang model number. Okay mga ka-DIY, tanggalin muna natin lahat ng mga screw. Bali tinanggal ko na kanina yan, yung lahat ng mga screw dito. Ang gagawin natin, bubuksan natin to. Yan. So position lang natin yung ating camera dito. Mga ka-DIY, nabuksan na natin. Bali, ito yung kanyang mainboard and power supply. Then ito naman mga ka-DIY, yung kanyang top board na ginamit. Yan, tamang-tama. Sabi ko kanina, Samsung single cop mga ka-DIY. So, ang problema nito ay screen o yung ating panel, yung pinaka-screen niya. So, bakit nagkakaroon ng black yun? Dahil nga dito sa ating mga CKB. Pero, check pa rin natin mga ka-DIY dito sa ating Bion. Ayan, Bion yung ating BGH, yan ang Bion. Check natin niya kung may voltahe o wala. Pag walang voltahe yan mga ka-DIY, ibig sabihin lamang, nagpo-protect yung ating DC to DC dahil nga sa ating mga shorted na mga CKB. Ito yung CKB natin mga ka-DIY. Wala pang history ng cutting to. Bale, tayo yung unang makakagawa nito. Ayan, walang history ng cutting. Sa right side, walang history ng cutting. At sa left side, walang history ng cutting. Bale, tayo yung unang makakagawa nito. Ayan. Yung apat na yan, at saka dito yung apat rin sa kabila, yung pares niya. Bale, kasi yan, nakaparallel yan, papunta rito sa kabila. Ayan, kasi pag wala tayong masukat dito na BGH, sa ating Bion kanina, sana yun? Dito, kapag wala tayong masukat dyan na voltahe, ibig sabihin, nagpo-protect yung ating DC to DC dahil nga sa mga shorted na mga CKB natin. Ang gagawin natin mga ka-DIY, dahil panel issue ito, ikakating natin. Pero hahanapin muna natin kung saan ang nagkaroon ng problema sa mga CKB. CKB ng kanan at CKB ng kaliwa pagka nakadapa yung ating TV. Ang gagawin natin ngayon, tutukan natin ang ating microscope camera yan. Tutukan natin. Tara! Ayan, set lang natin sa DC yung ating tester. Dapat naka-DC tayo. Ayan, naka-DC. Then mga ka-DIY, ilalagay na natin yung ating negative probe dito sa chassis ng ating TV. Ayan mga ka-DIY, dito ko nilagay yung ating ground, yung sa negative natin. Then yung positive, yung itutusok natin doon sa pinaka-supply. Okay, plug in natin mga ka-DIY yung ating saksakan ng ating TV dito, sa ilalim. Plug in natin. Tapos yun. Naka-red indicator tayo. Kung napapansin nyo, naka-red tayo dyan. Power on na lang natin yan. Ayun mga ka-DIY, nag-power on na. Nagkulay blue na siya. Ibig sabihin, nag-oscillate na.
ilaw na yung kanyang backlight. Yan o, may ilaw na tayo sa backlight. Yan. Yan o, kitang-kita yung backlight dito. Ibig sabihin nag-on na yan. Check natin yung kanyang BCom. Ay, yung kanyang B-on pala ito, B-on. O yung ating BGH. Ayan mga ka-DIY, wala talaga. Ayan o. Yan, kung napapansin nyo, nakatutok tayo dyan sa B-on. B-on, ibig sabihin yan ay BGH natin. Dapat yan meron tayong makuha dyan na voltahe. Kung napapansin nyo, wala. 0.87. Yan, wala talaga. 0 yung ating voltahe dito. Ibig sabihin, nagpo-protect yung ating DC to DC IC. Nagpo-protect siya dahil nakadetect siya ng short dito sa ating mga CKB. Ngayon mga ka-DIY, tutukan ko ng camera, ituturo ko sa inyo. Tapos kiskisan na lang natin. So bago yun mga ka-DIY, make sure na naka-plug out yung ating plug. Naka-unplug. Yan, naka-unplug. Bunutin natin, tapos tutukan ko lang na ating microscope camera. Yan. Okay? Tara. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, tinutukan muna natin dito banda sa sa kabila. Sa kanan banda, tinutukan natin yung kanyang mga CKB. Ayan mga ka-DIY sa ating monitor. Yan, kung napapansin nyo, yan yung ating monitor. Ayan. Ito yung ating CKB1, CKBB1, pares niya. Ito naman yung CKB2, CKBB2. Tester natin itong dalawang to. Kung ito ay makakuha tayo ng mataas na resistance, ibig sabihin dito yung short. Kaya nagkaroon ng black screen do sa ating panel o sa ating LCD. Pag dito tayo nakakuha ng mataas na resistance, ibig sabihin dito rin yung problema niyan. Kapag ka mega ohms papunta rito, ibig sabihin good. Kapag ka k ohms or ohms na talaga, ibig sabihin dito tayo mag-cutting. Kung saan yung mataas na resistance, yung ika-cutting natin mga ka-DIY. Ito yung sa kabila, sa kanan banda. Ito naman yung sa kaliwa na side. Sugnan natin konti. Bale yan. Yan yung sa kabila mga ka-DIY oh. Yan, kitang-kita nyo, di ba? Yan, kitang-kita doon sa ating monitor. Ito naman yung ating CKB1, CKBB1. Kasi yan, ang dalawang yan, yung CKB1 natin at saka CKBB1, nakaparallel yan doon sa kabila. Ito naman yung CKB2 natin, papuntang CKBB2. Ayan. So, gawin natin, dito tayo na mag-test niyan mamaya sa dalawa, tapos dito naman sa dalawa. Okay? Tingnan natin mga ka-DIY kung saan tayo unang mag-cutting. Try muna natin mga ka-DIY. Doon tayo sa kabila mag-cutting. Isa lang muna ang kakating natin kapag ganito. Kapag hindi pa natin alam kung sa left talaga o sa right ang problema nito. Yan, isang linya lang yung cutting natin dyan. Halimbawa ito yung may problema, yung dalawa, yung CKB1 natin at CKBB1. Dito tayo nakakuha ng mataas na resistance. Isang paa lang yung pag-cut nyan. Para kapag wala dito yung problema, lipat tayo sa kabila, mabilis natin ibalik yung nakat natin na isa lang. Kailangan isang paa lang para mas mabilis lang yung pagbalik natin. Kasi yan, maliliit na hibla yan mga ka-DIY. Malaki lang kasi microscope yung nakatutok dyan. Okay? So, ayan. Tara, doon muna tayo sa kabila mag-cutting. So, bago natin cuttingin yan, kuha muna tayo ng kanyang mga resistance. Tingnan natin kung mataas na resistance, doon tayo mag-cutting. Tara! Ayan mga ka-DIY, select na natin yung ating tester sa DC. From DC tayo kanina. Dito tayo lipat sa M at saka ohms. Yan, M at saka ohms, ibig sabihin mega ohms. Kapag ka mega ohms yung ating reading, ibig sabihin normal mga ka-DIY. Kapag ka K at saka ohms, K ohms, ibig sabihin may problema tayo sa ating mga CKB. Or ohms na talaga yung ganito. Ohms na talaga yung symbol, ibig sabihin may problema na yon mga ka-DIY. Kailangan mega ohms lang yung makuha natin para normal kasi yung mega ohms natin mga ka-DIY kapag ganon. Okay, so yan mga ka-DIY, tinutukan na natin yung ating microscope, yan o. Yan yung ating monitor. Subukan natin mag-test dyan mga ka-DIY sa dalawa. Sa CKB1 at saka CKBB1. Ito yung ating CKB1 at saka CKBB1. Yan ito. Ito. Lang. So ayan mga ka-DIY, tinutukan natin yung dalawa. Ang salang lumabas to sa ating tester ay K. Si KB1 at saka si KBB1, K ohms yung lumabas. Yan o. Okay. Ayan. Yan ang may short mga ka-DIY, yung ating si KB1 at saka si KBB1. Yan, so dumudulas. Yan, 90 K ohms. Ibig sabihin yan ang problema natin. Subukan natin sa kabila mga ka-DIY, dito tayo.
So yun, ibig sabihin itong dalawa, ito yung may problema. Lipat tayo sa CKB2 at saka CKBB2. CKB2 at saka CKBB2. Yan. So wala tayo dyan, no? Mega ohms, oh. 2.3 mega ohms. CKB2 at saka CKBB2. Ibig sabihin mga ka-DIY, wala yung problema yan, oh. 2.3 mega ohms or M at saka ohms. So ibig sabihin walang problema tayo dyan. Dito yung nagkaroon kanina ng problema itong dalawa. Ayan. Yan, ito yon, yung dalawa. 92 k ohms. Yan sa baba yung may problema natin. Yung CKB1. So dito tayo ngayon magka-cut o kaya doon sa kabila. Ayan. Ito yung nagkaroon ng problema. Bali ito yung may problema. Dahil mataas yung resistance. Ang puputuloy natin dyan. Dito na tayo mag-cut yan sa ilalim. Dito tayo, huwag tayo mag-cut dito sa itaas ng butas. Kundi dito, huwag dyan. Dito tayo mag-cut yan sa ilalim ng butas. Yan, para isa lang muna ikakat natin dito mga ka-DIY kasi dito sa kabila, dalawa. Ito at saka to, yung dalawang yan. Bali, yung sa kabila kasi may dalawang paa. Dito sa kabila, isa lang yung paa. Dito tayo unang mag-cut, isa lang muna. Kapag wala pa rin, black screen pa rin, ibalik natin to, tapos mag-cut din tayo sa kabila. Isang paa rin. Para kapag alam na natin, na-confirm na natin na dito talaga ang problema, ikakat na saka tayo mag-cut ng panibago dito. Yan, kapag nakita na natin kung saan lumabas yung ating screen. Okay, cut natin itong sa ilalim. Kiskisin ko lang yan mga ka-DIY ng aking blade. Ito. Sumlan natin. Yan. Tapos, kiskis tayo dyan. Ito yung aking blade. Yan. So, ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, kiskisin natin to. Yan, namali yung putol ko. Dito ako nag-cut. Ito yung tinuturo kanina. Yan, medyo naduling kasi doon ako tumitingin sa itaas. Ayan. So, cut na natin ito mga ka-DIY. Itong yung ano niya, CKB1. Cut natin. Alalay lang ng konti. Yan. Yan. Nadamay ko ito isa. Ito nadamay ko yung isa niyan. Dapat ito lang yung kinat ko, isa lang muna. Pero okay lang, babalik lang naman natin yan mamaya. Yan. Importante, wala siyang resistance. Kapag sinukat nyo dito, wala siyang buzzer papunta rito. Kailangan walang connection kasi nga cutting ito mga ka-DIY. Okay, so nakat na natin yan. Okay na. Ito ibabalik na lang natin kasi nadamay ko kanina ng cutting. Akala ko ito yung paa ng CKB1. Medyo naduling ako kanina. Ito pala yun. Ayan. Cut na natin yan. Tapos linisan natin ng cotton at saka thinner. So ayan mga ka-DIY, linisan natin. Ayan. Napapansin nyo, cut na yan. Babalik na lang natin yung isa dyan, yung bandang kanan na na-cut na natin. Balik pa rin natin yan. Ayan. So mamaya, puputulin na rin natin yung kasama niya dyan. Ito yung kasama niya. Ayan. Puputol natin yan kapag lumabas na dito sa kinating natin ito. Ayan. Kakating natin yung kasama niya kapag napanormal natin yung screen dito. Kakat na natin yan. Ayan. Lagi nyo tatandaan, wag kayong magkakat dito sa bandang itaas. Kasi nga, may connection pa yung butas na yan papunta doon sa kabila, linya. Okay? So, tingnan natin yung screen mga ka-DIY. Subukan muna natin. Dito. Plug in muna natin yung ating TV. Yan. Plug in natin si Pensonic. Then, i-power on natin. Subukan natin. Pwede nyo namang subukan muna doon sa may Bcom. Sa B-on pala dito. Sa B-on natin, pwede nyo subukan na i-tester kahit wag nyo nang tingnan yung pinaka-screen nito. Basta meron siyang lumabas na B-on, ibig sabihin, buhay yung ng screen, okay na yung screen yan. Pero dito, check natin manual. Nag-power na, check natin mga ka-DIY. Alisin muna natin to. Pag wala pa rin, lipat tayo doon sa kabila. So wala pa rin mga ka-DIY, kung napapansin nyo, wala pa rin. So ibig sabihin, nandun sa kabila yung problema. Okay? So ibalik natin yon, doon tayo mag-cutting sa kabila. Tara. Yan, binalik ko muna mga ka-DIY dito.
Yan, binalik ko muna. Doon tayo sa kabila mag-cutting. Tara. So, dito tayo ngayon sa kabila mga ka-DIY kung napapansin nyo. Ayan. Lapit natin. Yon. Tapos ang gagawin natin mga ka-DIY, kakat natin to. Ito yung CKB1, pares ng CKBB1. Ulitin natin. Tapos ito yung CKB2, CKBB2 na pares. Dahil ang pares ng CKB1 ay may dalawang paa na ito. Yan, dalawang paa. Dito tayo siyempre mag-cutting sa isang paa lang muna. Para mabilis nating may balik. Kasi wala naman doon sa kabila na ibalik na natin. Sure ball na yan mga ka-DIY na nandito na yung problema niyan. Gawin natin, kiskisin muna natin. Yan. Kiskisin muna natin tapos cut na natin. Yan. Okay, cut na natin. Dito. Yan, gumagalaw. Isa natin ang cotton buds na merong thinner. Ayan, para kitang-kita natin kung nakat na talaga. Ayan mga ka-DIY, nakat na natin. Then subukan natin mga ka-DIY na plug in. Linisin muna natin tapos isaksak natin. Yan. So putol na yan mga ka-DIY. Okay, plug in natin. Hindi na tayo mag-cut ng video. Yan, subukan natin. Ito, plug in natin dito. Ayan. Okay, tapos power on natin. Dito. Power on natin. Yan. Ting kasi power on tong button. Subukan natin mga ka-DIY. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, wala talaga, wala pa rin. Pero nandyan lang yan mga ka-DIY mamaya-maya. Katingin lang natin yung kasama niya. So ayan mga ka-DIY, bale kinating natin dito. Black screen pa rin. Pero ngayon, ayan dito pala nagkaroon ng short. Sa kanyang, hindi sa KB yun, sa kanyang isang signal yun yung dalawang yun sa gilid yun. Bale si KB1, si KBB1, si KB2, si KBB2, itong dalawang to shorted, mataas yung kanyang resistance kaya ayaw pa rin lumabas yung tao. Kaya kung nakita nyo, kinating ko na talaga lahat yan. Then napalabas din natin yung picture. Ito na mga ka-DIY. Yan, so nakatutok yung ating camera dyan. Then plug in natin ito mga ka-DIY dito. Plug in natin. Ayan, then power on natin dito sa likuran. Ito. Power on natin. Antayin lang natin. Ayan. Power on na matagal mag-power on. Yung nag-power on na mga ka-DIY, okay na yan. So lumabas mga ka-DIY, kung napapansin nyo, may vertical bar. May shadow white na vertical bar. Kita nyo, yan Yan, magaspang yung kanyang picture. Yan Yan, nag-okay na. Mamaya tatanggalin natin yung vertical bar na yan. Madali lang yan ang vertical bar. Kaya antayin na natin na mag-start yung ating screen. Ayan, so hindi ako nag-cut ng video para makita nyo talaga mga ka-DIY. Kasi nga, kung napapansin nyo, yan Pero, umiyak si Rosita. Yan, mamaya tuturo natin sa inyo yan. Maraming salamat. Yan nag-vertical bar. Yan, mapapansin nyo, mayroong vertical bar sa screen. Talaga akong bibigyan ng problema ng Yan. lalaki yun. Okay? Okay, sige na. Mag-ilamos na kayo. Yan, nakita nyo? Yan, nag-vertical bar. Dito tayo sa ilalim para makita nyo. Yan, nag-vertical bar, di ba, na puti. Yan Itong 4.7 natin na resistor. Ito. Diba? Yan, booster natin yan. Itong 4.7 na resistor. Nakalimutan mo na ba? Yan Yan, nakita nyo? Lumabas na yung vertical niya. Dito sa buhay ko, Maria. Yan, ididikit natin yung 4.7K na resistor dito sa kanyang BGH para sa booster. Tingnan nyo, pag dinikit ko to, mawawala yan. Kapatid ko, Yan kinuha mo siya. Ikaw si Pablo. Yan, dinikit natin sa BGH. Yan. Napansin nyo, nawala. Ang tiyo ko. Yan. Pag binatawan natin yung resistor, anong nangyayari? Nabi-vertical bar. Pagka dinikit natin yung resistor, yan, didikit natin. Nagulat naman ako sa'yo. Ba nawala? O masama yata ang pakiramdam mo. Nawawala. Yan. Ano lang ba? Okay? So, pangit lang yung ating screen. Kasi nga mga ka-DIY, nagkaroon pa siya ng spot dito. Bitawan ko muna itong resistor na ito. Mamaya na yan. Ito, nagkaroon ng spot dito. Mainit. Kaya, parang negative na rin ito sa repair. Kasi nga yan, nagkaroon ng itim sa gilid. Yun,
Asawa, kakain lang. Yung guhit na yan na maliliit, at saka to papunta ron ng vertical din, at saka horizontal line sa ilalim. Ang epekto niyan sa ating salamin dito sa sobrang init. Sa sobrang init ng salamin natin dito, nagkaroon niya ng spot. Ayan, ito sana mabilis lang tanggalin itong mga ganito, yung vertical bar. Yan, mabilis lang sana tanggalin yan. Yung pamilya ko dati. I-pressing muna natin yung ating camera. Galing kami sa Yan, tanggalin muna natin to. Nakapunta ako ng bata. Yan, makukuha yan yung vertical bar na sana yan dito. Tama ka. Yan, 4.7K na resistor. Kulay asul. Dito natin itinap sa resistor. Papunta dito sa ating BGH, yan BGH ito. Yan, pag tinap natin yan at sinilip natin doon sa ilalim, mawawala yung vertical bar. Yan, kung napapansin nyo, nawawala. Sa amin kasi magkakapatid. Yan, pwede nyo gawin steps yan mga ka-DIY kapag nagka-cutting kayo dito. Nagka-cutting kayo dyan sa ating KCKB, tapos may vertical bar, pwede kayong mag-booster dyan papunta rito. Ito kasi boss para tumaas ang voltahe ng BGH. Para mag-normal yung screen. Pwede kasi yan 4.7. 4.7K na resistor. So ayan na mga ka-DIY, nilagyan ko na siya ng isang 4.7K na resistor. Kung napapansin nyo, yan papunta dito sa ating resistor sa bandang itaas. Tutukan natin ang camera. Ayan, tutukan natin ang camera. Kung saan yung banda, yan Wait lang. Palinawin ko lang yung aking camera. Yan, bandang itaas. Yan siya ngayon. Yan, nakita nyo nakatap sa itaas ng resistor. Yan, kita nyo. Yan, nakatap siya sa isang taas ng resistor. Papunta dito sa ating BGH. Yan sa BGH natin, dyan nakatap sa itaas ng capacitor din sa positive side. Ayan, so may power na yan mga ka-DIY ito. Power on na lang natin. Pagka pinower on na natin, yan, okay na siya mga ka-DIY. Lumabas na yung pinsonic niya. So yun, lumabas na yung kanyang pinsonic. Antayin na lang natin mga ka-DIY na bumukas. Yan. So antayin na lang natin. Yan, madali lang naman to. Dito hindi na natin matanggal kasi nga sa mismong salamin na yung tama, o itong glass na mismo medyo may tama na kasi mainit na dito. Ang cause niya ng mainit, yan yan ang guhit na yan. Ito at saka yan. Dito sobrang init. Yan, sa glass na mismo yan, o mismong salamin na mismo yung umiinit dyan kapag ganito. Yan, pero may picture naman siya mga ka-DIY, pwede naman niyang pagtiyagaan. Yan, pwede naman siyang pagtiyagaan pa. Yan. So yun lang mga ka-DIY, share ko lang naman ito sa inyo. Yan, so nakatutok ba dyan? Yan. Okay. So ganun lang gagawin nyo mga ka-DIY. Ito, kakausapin ko naman yung may-ari kung papayag siya pagpapalit tayo ng panibagong LCD. Kasi na hindi natatagal to, baka mag-backjump pa dahil nga dito sa lamat na dito sa screen. Dito, yan maitim. Yan ang maitim na yan, mainit. Pag ginawakan mo ng kamay, sobrang init. Kaya yan lumalabas yung mga lines na yan dahil sobrang init yan. Doon sa mismong glass na yan o salamin. Yan, magkausap muna kami ng nito may-ari kung pwedeng palitan ko na lang panibagong LCD para wala lang sure ball na talaga yung trabaho natin. So, ganun lang mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. Pwede nyo itong gayahin yung ganito setup kapag nagkaroon ng vertical bar sa inyong mga screen. Kapag nag-cutting kayo ng mga CKB at nagkaroon ng vertical bar, pwede kayong maglagay ng 1 mega ohms or 4.7K na resistor papunta doon. Okay? So hanggang dito lang ang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. Again, James Tutorial. Bye-bye.